Good afternoon mga ka-hardin. So Mr. Hard ni Ronggoros. So ngayong hapon, nandito naman po tayo sa ating garden. Dahil ngayong hapon, so mag-apply na po tayo ng sabi natin pampabunga. Ito po sa ating mga pananim na pipino. Makikita nyo po, nagsisimula na mamulaklak itong ating mga pananim na pipino. Mga sabi natin 3 linggo lang simula ng natanggal na po natin yung mga sabi natin permanent plant na basitaw. At ngayon po, so makikita po natin, umakyat na po talaga sila. Ang tataba na po nila at hitik na po sa mga bulaklak. So kaya kinakailangan po, mag-apply na tayo ng mga pataba. So kung interesado kayo sa ganitong ori ng content, tara, samahan nyo ako dahil gagawin na po natin ang pagpapataba at pagpapabunga ng ating mga pananim na pipino. Unang gagawin natin, so magtimpla tayo ng ating mga humid na pataba, itong tinatawag natin na fermented fruit juice. Ang mga ingredient nito ay kasaba, hinog na kasaba, pineapple, papaya, at saka squash. Yung ating ginamit dito para makagawa tayo ng ganitong uri po ng pataba. So, inaasahan po natin ang magiging bunga nitong ating mga pananim na pipino ay manamis-namis ang lasa. Dahil po ito talaga purong prutas at saka mayroon po ng molasses o sugar ang halo dito. Kaya talagang matamis yung magiging produkto natin mula po dito sa Hardin ni Ronggoro. Yan. So, paano natin titimplahin? Yan, makita po natin. Pag ganyan, pag binuksan po natin yung ating bottle nitong ating homemade po na fertilizer, na foliar fertilizer, pag mayroon po ng sound na makreate, ibig sabihin, very effective yung ating produkto. So, kaya yun. Ngayon magdidilig na tayo. Sa pagdidilig nitong ating mga sabi natin homemade, pwede natin patamaan sa dahon. Yun. So para mas dumami yung bunga.
Kain ka mo kay aradi ka mo di. Ang the best po na pag-apply nitong mga foliar fertilizer gaya po ng fermented fruit juice ay gawin po natin early in the morning at late in the afternoon dahil po sa ganitong paraan po magbubukas na po yung stomata ng ating mga pananim. So mas daling ma-absorb yung ating mga ina-apply na pataba. So, especially na medyo mahaba-haba ang sabi na panahon na nakabukas yung mga stomata o breathing organ itong ating mga pananim sa gabi. So kaya po yan yung ating gagawin para po maging epektibo ang pag-apply natin itong ating mga foliar na pataba.
Good afternoon. And po, so mga ka-garden, makikita po natin, tapos na po tayo magdilig dito po sa ating mga pananim po na pipino. So yun po, ang dami po ng bulaklak, kaya po bali in-apply na po natin ng pampabunga. Ito yung fermented fruit juice. Kasi yung fermented fruit juice rich in potassium, kaya po tayo yung talaga ang isa sa mga sekreto sa pagpapabunga ng mga pananim tulad nitong pipino. So kaya po inaasahan po natin na mga 2 weeks from now mag-harvest na naman ulit po tayo mula po dito sa ating pipino plantation. Yun. So makita po natin. Kaya mag-ikot-ikot pa tayo para ma-check po natin kung ano yung problema ng ating mga pananim na pipino. I-check po natin baka meron na po ng uod. So ito kasi meron po ng sabi natin nakalukot na talulot, nakalukot na dahon, ibig sabihin meron po ito ng uod. Yan po, makikita po natin ang laki na po yan. So ang laki na po ng uod na nakuha natin. Yan. So kaya i-check lang po natin para hindi na po tayo. So, yan na po. Makikita po natin talagang mataba na yung ating mga pananim na pipino. Yan. Okay, so yan. Kita lang po natin. Nagsisimula na rin po talagang mamunga. Yun po, papakita natin. May mga bunga na po. Yan, may mga bunga na yung ating mga pananim na pipino. So, yan. Yan, may bunga na. So, tamang alaga lang ang kailangan para po mas maparami natin yung bunga nila. So, right management lang nitong ating pipino plantation ang kailangan para po mas mapadami natin yung bunga. So dito medyo sabi natin di pa natin nalilinisan. So yun, pero talagang gagawin na po natin yung paglilinis dahil nga sabi natin magiging overcrowded na po yung area. Mga 2 linggo pa punong-puno na itong ating mga trellises. So kaya po kinakailangan malinis talaga yung ating taniman ng mga pipino. So yan mga ka-garden, kung nagustuhan nyo yung ating video or content para po sa araw na ito, so huwag kakalimutang i-like, i-share at sundan na rin po ako at mag-like at mag-comment at sundan na rin po ako sa aking YouTube channel at Hardney Rongguro, sa aking Facebook page at George C. Rapsing Farm at sa aking Facebook account at George Tobiro Rapsing. So yan, so bago tayo magtapos sa atin video para po sa hapong ito, ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga malulusog na okra. Yan po, dito na po tayo ngayon sa ating okra plantation. So makita po natin ang lulusog na rin po nila. Yan, so yan lang talaga naman, yan po makikita natin. Di ba? So maganda na tingnan yung ating mga okra para po sa hapong ito. So yun po. So mga ka-garden, kung nagustuhan niyo yung ating video, paki-like and share at kita-kita tayo ulit para sa susunod na mga videong aking i-upload. Bye-bye, God bless all and follow for more.